Okay, shout out po sa ating mga subscriber po, sa ating mga supporter ho dyan. Edgar Mejorada po magbabalik sa ating mga opinion, reaction sa ating nakikita dito, at maraming salamat sa inyong suporta. Ulitin ko po, Edgar Mejorada, OFW, taga Bohol po, taga Bohol kong daka ha, taga Pilar Bohol, kay naay nang utana. Ug asa daw ko napitas Bohol, taga Pilar ko. OFW ko, diya sa bansang Spain, nasod nga Espanya. OFW ko, ordinaryong OFW. O green, green. Anyway, happy birthday po kay Tatay Digong na nag-celebrate sa kanyang 81 years ngayon sa kanyang pakikibaka dito sa mundong ibabaw ngayon. Kagaya sa atin, kahit nandito siya nakakulong na wala pang sentensya, nakulong na. So kawawa ang ating 81 years old na dating presidente. Okay? Reaksyonan ko lang ho itong si Eloy Bugres ba to? Na Ilongga na ano ba? Dito sa makikita niyo yan sa mga social media. Galit na galit dito kay Pambari 4, ng gobernador sa Cebu, kasi hindi daw mananalo ito si Pambari 4 kapag hindi sinuportaan ng mga Duterte. Lalo dito kay BP Sara na tinaas ang kamay nung nakaraang taon. Ito yung sabi niya, Pamela 1 da 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 da, Pamela 2 da 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 da. Utro man niyo, wala ka man sang Pamela 1 sang Cebu. Akala namin noon, grabe na karitukada si Gwen Garcia. Si Gwen Garcia nga pinalitan mo rin nga muni-muni nga daw santos-santos rin nga ginaprinda. Akala ko yun na ang ang karikature, ang itsura, mas karikature ka pala kasi lahat sa pagmumukha mo, bilat sing iloy man nga pagkupos man sang ilong mo man. Gasupaw-supaw man yung mga guya. I-remind ta ka ha, kung hindi itinaas ni Sara Duterte ang kamay mo, na backstroke ka ni Gwen, nga gopagwapa man nga karikature. Akala nyo kit bilat sing iloy, big time kit si BBM, yun di puta nga, pimahan lalaki nyo, iyota. Ngayon, nagmamagaling ka na, Pamela 1, bilalalalala, Pamela 2, chopa ang tarogo. Hindi ka magano yaday. Kasi alam ng buong tao, wala ka sang experience, wala ka sang tenure na katulad kung tutuusin ni Gwen nga numero 1 man ko kasipsip kag balimbing. Ikaw pala bilat sing iloy mananalo ka rin pala kung may contest din para sa Miss Balimbing. Ikaw din na ma-first runner up man kay Garcia. To sino pangalan niya to? Gwen ano to? Otro ka man, nagpasipsip ka man kasi galaway-laway ka man sa malita.com. Gintaas ang kamay mo ni Sara, bilat sing iloy, nakalimutan mo, last year lang to, Ang bilis mo naman ma-amnesya, ma'am, hindi ka nga na-amnesya sa pamilawan, ka TikTok ka man, maya-maya, bilat sing iloy, man nga mga TikTok ka na, yo, dipota, ya, dipota, la 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 bamba, la 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 bamba, la 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 la, gaano kaya? Gobernador ka, is that how a governor should behave? Maya-maya na lang yung kadaulag, yung bilat sing iloy naman, la 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 bamba. La 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 bamba. Tutanan sila lahat, mga danseres, ang mga bilat sing iloy. Dapat hindi ko napatakbo, palalulo sa eleksyon. Dapat doon kayo nagkuhan sa pintag, sa tawag ni. Saan ba yan sa Manila? Doon kayo sa mga ermita, doon kayo dapat kayo kay Wawawin. Doon kayo dapat nag-audition kay Wawawin. Puro sila tanan mga TikTok. Gusto mo pala mag-model kag mag-dancer. 6 man bilat sing iloy. Dapat doon kayo nagpatakbo noon na para mag-dancer kayo. Balimbing maning malaway maning syupaw. Nagpadinig-dinig siya kay BP Sara. Ano nga yung sabi niya? What was that statement? What did she say? A true leader should what? Ano nga sabi niya? Si Tatay Digong gid ang nagtaas ang kamay niya. Si Tatay Digong gali nagtaas ang kamay mo, traidura ka nga plastic. Wala ka man sang you do not have any regard to loyalty. Well, she was not tested and proven yet. The people of Cebu voted for her because of Tatay Digong. The only reason why you sit there in the governor's office, in the governor's mansion, because Digong Duterte raised your hand, your arm.
Wala ka man sa utang nga kabalason, ito sira. Ang mukha mo maniga palaba ka man, dumunti ka naman mababadji din. Hindi ka nanalo kung hindi sa mga Duterte nga sapat ka. Dapat nga ginapalitan mo ang iyong apelido. Dapat nga apelido mo ginapalitan mo kasi wala naman talaga sa may gusto sa'yo kung tutuusin. Ito lang kasi si Gwen din eh. Nagcharito sules din siya eh. Nagtumiwalag din sa nagkampyo partido siya kaya ang kamay mo ang itinaas ni Duterte. Tapos ngayon ka parinig-rinig ka kay Sara, ayala. Hindi ka naman nanalo ulit. Akala mo mananalo ang partidong ito. Alam naman na nila hindi mananalo. Alam naman nila for a fact that Sara is gonna go landslide. They know. They fucking know it well, but money is there. So dapat mag-pretend sila na ganito. Ako ya kay VP Sara. Ang naganito sa'yo, Inday, VP Sara, kahit pa mag-iyak ni sila sang dugo, panipaon mo ni silang lahat, huwag mong tulungan. Pagdating ng panahon, sa totoo lang, Day, O, di ba? Nakatikim tuloy ito si Pambari 4 na kahit Ilongga, kahit hindi taga Cebu, galit sa kanya. Gawa nga itong ginagawa rin niya kasi kahit ako, sumama din ang loob ko dito kay Pambari 4 kasi nakikita ko nga naman talaga kung gaano ka sinuportaan to siya sa mga Duterte. O yan. Nagpalubag loob si Pambari 4 sa mga Duterte. Lalo na kay Pangulong Duterte. Nag-greet din pala. Akala ko hindi eh. Nakita ko ang kanyang greet. Ayan, ang greet niya kay dating Pangulong Duterte. Mahaba yan. Although di ko makuha lahat yung ano niya. So yan lang yung kinuha ko. Yung picture niya nag-greet siya kay dating Pangulong Duterte. So nagpapalubag loob para sabihin na hindi siya bumaliktad, hindi siya bumalingbing. At tinawag na nga siya ni Iloy Bugres na balingbing eh. Kahit sino naman siguro. Hindi talaga matutuwa sa ganitong ginagawa niya ngayon kasi wag ka kasi magpahalata kung mabalingbing ka kung dahil lang naman sa pera. Nasabi mo na binigyan ka ng administrasyon nito ng pera dyan sa probinsya mo nung panahon ng lindol at saka yung sa bagyo. Ayun yung sinabi niya oh. Definitely, it's going to be a big help, especially sa amin sa Cebu. Nung earthquake, 6.9 earthquake at saka Tino, binigyan kami ng presidente ng LGSF, no? So it will help us in our recovery process and also rebuild our bridges at mga municipal halls. So ang laking tulong talaga. It brings help closer to the people. From the provincial level, it goes straight to the grassroots level. For this program and for this project, job well done, Mr. President. Ayan ba, yun pala yung dahilan. Kaya siya ngayon bumaliktad na. Dahil sa hinabang ni Bongbong Marcos sa Cebu. O taga Cebu, ayan. Ewan ko lang kung bukod dyan sa hayagang bigay ni Pangulong Marcos kung mayroon pa bang ibang nakamalita dyan kasi yan ang karamihan nagko-comment nakamalita daw. O hindi ko naniwala na may malita. Pero yung mga cash talaga na cash donor galing ni Bongbong Marcos na hindi naman pera ni Bongbong Marcos yan, Pam. Pera ho namin yan na binigay din ni Bongbong Marcos yan sa probinsya ninyo. Kaya wag kang masyadong himod-puwet ni Bongbong Marcos kasi hindi pera niya yan. Alalahanin mo. Pera na hong tao. Pera ho ng taong bayan ho yan. Si Bongbong Marcos pa. Kakuripot anak. Siya. Nangungupit pa nga eh. Tapos namimigay pa ng milyon. Ang kinupit bilyon. Yan ang totoo ha. Saklap naman ito. Ang saklap. Di ba? Napaka ano nito. Pinapaglubag-loob lang ang kanyang pag-greet dito kay dating Pangulong Duterte. Natataka lang din ako dito kasi hindi man lang pumunta rin ng Davao. Pumunta kanina nakita ko si Attorney Rowena Wanson, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Harold Respicio, sino pa itong mga attorney itong iba, mayroon pa isa, attorney, nasa radyo yan, nakalimutan ko talaga yung pangalan, sikat yan. Nandoon din si dalawang congressman na bata pa, si Barsaga at saka si Leviste. Sino pa nakita ko doon na nandoon? Attorney Topacio pala, sorry. Sino pang nandoon na pumunta sa Davao? Di ba? Si Pambari 4, taga Cebu, sa Cebu ka lang. Tapos yung taga Maynila pumunta nga ng Davao para man lang nakikiano doon. Kasi double celebration kasi ang Davao ngayon. Birthday ni Tatay Digong at saka itong araw ng Davao. So nakipag-participate yung mga tao doon dahil gusto nila na susuportahan ang mga Duterte. Pero ikaw, Pambari 4, hindi ka nagpapakita.
Ganon ba yun? Ay nako nga naman talaga kapag politika nga no. Kapag may pera talaga ang involved na dyan na bigyan ka na. Lunok na lahat yung ano mo, lunok na lahat yung pride mo, yung garbo ba sa Bisaya pa. Ginoo kong gagmay nitong mga politician. Ito si Pambari 4. Di ko alam kung makakaulit pa ba to sa sunod eleksyon dito sa Cebu. Daming galit ito nga si Iloy Bugris Galit na galit dito sa kanya, halaka. Ilongga ho yan. Ako rin taga Bohol, pero napungot pag ko ano ni Pambari 4 tayo nang ipakita karon ba na sobrang balingbing. Ito si Bugris Iloy Bugris Ilongga pero napungot pa, nasuko pa. Galit siya kasi nga balingbing nga. Sinabihan siya ni Iloy na balingbing ka, mayroon pa siyang mga bilat-bilat. Bastos naman talaga tong ano na to babae, kapag nagalit yan, bastos ho yan ang bibig niyan. Kaya lang gusto ko yung ano niya kasi die hard talaga yan. O kami mga die hard Duterte, kapag kami ang uunahan talaga ng hindi maganda, ay nako po, huwag ka na magpapakita ng hindi maganda talaga kasi durog ka talaga, bakbakan ka talaga sa mga sasabihin namin. Hindi kami nagtatago ng mga istorya na kami lang. Kailangan i-broadcast namin ito sa social media. Yan ang totoo dito Social media kami dumadaan. Kaya kami, nagpaparating kami ng sama ng loob, kakainis, kapengat. Kung sino man dyan, kay Bongbong Marcos na bangag. Ayan. Kaya, galit na galit itong si Iloy Bugris nga. Natuwa ako nito sa kanya. Ilan na mga nasa social media ngayon na sobrang galit na kay Pambari 4. Marami-rami na. Mag-ingat kayo dito, kapag kayo'y sinuportaan ni dating Pangulong Duterte, kay VP Sara, tapos bigla kayong nagpalit ng daan, ay di, huwag na kayo magpapakita. Kasi mahirap na sobrang insulto ba? Sobrang halata na kayo. Pag magpalit kayo ng ruta, na diretsyo na. Huwag yung mga ito namangka ka pa sa dalawang ilog, Pambari 4. Kasi dami ng galit sa'yo. Hindi lang taga Cebu. Dito sa social media na rin, galit na galit ng mga tao sa'yo. Pati na ako dun At hindi lang ako, may mga influencer dyan sa Cebu na mga nakikita ko. At meron pang isang announcer sa radio niyan nakikita ko yung inubusirbahan pala to si Pambari 4. Hindi na natin pangalanan yan. Baka sa sunod na vlog natin ilabas ko yung video na yun na inobserbahan lang din siya kung ano ba talaga, kung magbago pa talaga siya. Kasi kapag hindi magbago na palapit ang eleksyon, ay nakyari ka. Na-interview pa naman to siya nitong broadcast na to sa radio station sa Cebu. Nakita ko napanood ko yun. Na kandidato pa siya nun. Ayun, sige ka. Manda ka kapag ikaw bakbakan kanyang broadcaster na yan. Hindi rin taga Cebu yan Ang alam ko taga Leyte ho yan. Abogado din yan nasa radio. Alam niyo na yan kung sino tinutukoy ko. Kaya Bugres Iloy Bugres. Sige. Ituloy natin itong pagbantay nito yung Pambari 4. Pambari 4 pang palubag-loob lang yung mo kay Pangulong Duterte. Akala ko hindi na to mag-greet Nag-greet din pala Swerte mo Okay? Green ako ngayon Sabi ni Basti susuportahan niya si VP Sara. Natural. Kapatid yan Napatay ko yung ingnon. Akong pilion nga presidente karon 2028 si Inday Sara Duterte. Masuko na ko bantay lang mo ako'y makasaban. Sige, salamat kayo. Mabuhay mo. Thank you kayo. Magpadayon tang disiplinado. God bless you all. Susuporta sa kay VP Sara. Ay nako, lalo ako. Ito para sa mga DDS na mga supporter dyan. Green, tapos ito. Pong.